Amazing Sunday po sa bawat isa po sa atin. Iandaw na po natin ang ating mga puso at ang ating mga isipan upang ngayong araw na ito ay simula ng linggo. Kaya kailangan ibigay natin ang the best sa atin na pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Amen po ba? Amen! Amen. Kaya ibigay natin the best sa atin na palakpak sa Panginoon ngayon. Praise God! Hallelujah! We praise you, Jesus! Hallelujah! Praise you, God! Hallelujah! Isang malakas na sigaw ng praise God! Praise God! You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift up praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of a broken chains, prison doors are giving way. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. I am free. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift it up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Isang malakas na sigaw ng praise God! Praise God! Sabay-sabay natin ideklara. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. Minsan pa. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate. King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. For the last time. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah! I praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Sir God. Lord, dahil binigyan mo kami ng buhay ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, because of the joy in our hearts, Sir God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let your mighty presence manifest, Panginoon, sa aming mga tahanan, sa aming mga puso right now, Lord God. You
to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life, and you see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. Everybody, let's glorify our God. Carried in everlasting arms. You never let me go. To you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it God. Magandang araw po sa bawat isa. Ngumiti po tayo. Salubungin natin ang araw na ito na may ngiti sa ating mga labi. Praise God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito po, manalangin po tayo. Tumayo po ang bawat isa. Hallelujah. Itaas po natin ang ating mga kamay at ipikit po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Praise your wonderful name, Jesus, O God. Hallelujah. Glory, glory, hallelujah. You are God. You are living God. Hallelujah. Lord, sa oras na ito po, Panginoon, O God, tunay nga po, Panginoon, napakabuti mo po, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon, O God. Hallelujah. Ang araw na ito po, Panginoon, O Lord God, ibinigay mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, O Lord God, na kung saan po, Panginoon, meron kaming kalakasan, Panginoon, O God, physical, Panginoon, kalakasang spiritual. Kaya nga po, Panginoon, iniaalay namin sa iyo, O God, ang araw na ito, Panginoon, O God. We give you praise, O God. We give you glory, Panginoon, O God. Kaya nga po, Panginoon,
Panginoon, O Lord God, ang bawat isang naririto, nakikinig, O Lord God, hallelujah, at nakakonect, Panginoon, O Lord God. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay makikinig na iyong salita. Salita mo na nagbibigay sa amin ng buhay, Panginoon. Salita mo, Panginoon, O Lord God, na nagbibigay sa amin, O God, hallelujah, ng kalakasan at pagpapala. Salamat po, Panginoon, O Lord God, sa araw na ibinigay mo sa bawat isa. Kaya nga po, Panginoon, O Lord God, ang bawat isa makikinig. Hallelujah. I-bless mo po, Panginoon, O God. Bigyan mo, Panginoon, O God, ng karunungan, O Lord God, upang maintindihan at maunawaan ng iyong kapahayagan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, O God. Ganon din po ang iyong anak na maghahayag ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, O Lord God. Bigyan mo siya, Panginoon, O Lord God, ng wisdom, Panginoon. Revelation, O God, unto your word, O Lord God. Anointing po, Panginoon, O Lord God. At bawat isa po sa amin, Panginoon, O God, ay mararanasan ng kapangyarihan ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, O God, ang kagalingan ng aming mga sakit karamdaman. Ikaw po, Panginoon, O Lord God, hallelujah, ang tumutugon sa aming mga pangangailangan, O God. Kaya sa araw na ito, Panginoon, O God, ikaw po ang maitaas, ikaw po ang maluwalhati. Abutin mo na yung makapangyarihang kamay, O Lord God, ang bawat isa, Panginoon, O God, nasa tahanan man, nasa trabaho man, O Lord God, o nasa ibang bansa man, Panginoon, O Lord God. Bawat isa, Panginoon, O God, ay mararanasan ng iyong presensya. Salamat po, Panginoon, O God, sa araw na ito, Panginoon. Sasalubungin namin ang iyong salita, Panginoon, O God, na may kagalakan, O Lord God, at may kapayapaan nagmumula sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amazing Sunday, everyone! Welcome to Amazing Breakthrough Church International. Today is a great day because today is Sunday and today is the Lord's Day. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, all things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya ngayon, magalak tayo at maging excited. Once na na-open po natin ang ating live stream, may magpa-pop up po dyan na poll question. May makikita po kayo dyan kung first timer, regular attendee, leader, or worker. Pakisagutan lamang po iyan. At syempre, hindi po mawawala sa atin ang pagko-comment kung nasa ang lugar po tayo ngayon. Kaya I encourage everyone na mag-comment po tayo ng watching from. Kung kayo po ay nanonood from Laguna, from Batangas, from Quezon, or kung nasa ang sulok ng mundo po, i-comment nyo nga po ang watching from. Dahil po ako ay nasa Parañaque, ang i-comment ko po ay I'm watching from Parañaque. At syempre, hindi po mawawala sa atin ang pagre-react sa ating live stream. I encourage everyone na sabay-sabay po tayo magla-like ng ating live stream. Handa na po ba tayo? Ihanda po natin ang ating mga kamay at sabay-sabay po tayo magre-react sa ating live stream. Unahin na po natin ang like button in 3, 2, 1, like. Sige po, paliparin po natin ang like sa ating live stream. Like lang po tayo ng like sa ating live stream. Dahil na-like na po natin, ang sunod po natin gagawin ay i-heart natin ang ating live stream upang maipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon at sa bawat isa. Handa na po ba tayo? In 3, 2, 1, heart. Sige po, heart lang po tayo ng heart sa ating live stream. Dahil na-like na po natin, na-heart na din natin, ang sunod naman po natin gagawin, sabay-sabay tayo mag-share ng ating live stream para ma-encourage natin ang bawat kapamilya, kapatid, kapuso, at mga kaklase natin, at kung sino pa yung mga kakilala natin. Sabay-sabay tayo mag-share ng ating live stream. Write post and then share. Handa na po ba tayo? In 3, 2, 1, share. Sige po, mag-share lang po tayo ng ating live stream. Dahil nakapag-like na po tayo, nakapag-heart na din tayo, at na-share na din natin para po sa mga hindi pa po nakakapag-like ng ating FB page, right after po ng ating service, ay i-like po natin ang ating FB page. Ang pangalan po ng ating FB page ay ABCI Family para tayo po ay maging updated sa gawain ng Panginoon. At ganoon din po, meron din po tayong YouTube channel. Ang pangalan po ng ating YouTube channel ay Amazing Breakthrough Church International. I encourage everyone na tayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-invite din po tayo ng mga tao na magsasubscribe
sa ating YouTube channel para mapadami po natin ang ating subscriber at para tayo ay maging updated sa gawain ng Panginoon. Maabot po natin ang ating goal na maabot natin ang 1,000 subscriber ngayong taon. At ngayon po, ihanda po natin ang ating mga puso. Sabay-sabay po tayo makikinig ng salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostle Virgilio Serge Damias. Good day, everyone. Praise the Lord. Again, it's Sunday, a holy day. Hallelujah. Time to worship God at the same time ay pag-aaral ng kanyang salita. Praise the Lord. Nawa po ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan. Nasa last 2 Sundays na lang po tayo in this year, 2020, at papasok na po ang 2021. Hallelujah. Si Lord ay napakabuti. Hindi siya nagpabaya in spite of sa nangyari, pero si Lord hindi niya tayo pinabayaan. Kaya sa oras na ito, ready po kayo. Hallelujah. Na kung saan ay nakaayos ng upo, nakaayos ng at least pati suot para sa ganon, hallelujah, ay masanay tayo na kahit nasa bahay po tayo ay para din tayong nasa church. Kaya ito po yung simbahay. Sabi nga ni Pastor Rapi, simbahay. Yan, let's pray po. Hallelujah, tumayo po ang bawat isa. Hallelujah, tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami ngayong umagang ito. We thank you, Lord God, for this wonderful day. Lord, hallelujah, ang bawat isa ay nawa po ay nasa mabuting kalagayan, patuloy nararanasan ang iyong presensya at iyong kapangyarihan. Lord, sa oras na ito, sa pag-aaral namin ng iyong salita, let that wisdom, anointing, and understanding dumaloy po. Ang mga may pangangailangan, Panginoon, ikaw po ang mapalakas ang bawat isa, magtiwala sa iyo at panghawakan ang bawat pangako mo. Ang salita mo ang siyang aming kalakasan. Salamat po sa oras na ito, inaangkin namin ang katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Sige po, umupo ng maayos at tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Purihin ng Panginoon. Alam niyo po, isa-sum up ko po yung pinag-aralan natin, praise the Lord, ng buong taon. Yan. Hallelujah. Ang nakuha po natin for this year, 2020, is a clear vision of open heaven. Yan, praise God. Kaya nga, konting review po at papaalala ko po sa bawat isa dahil, hallelujah, bilang ikalawa na po ito sa huling Sunday. At sa Sunday po ay, this coming Sunday po, yung last Sunday, ay Thanksgiving Sunday po natin. Praise the Lord. Kaya nga po, anong tawag nito? May celebration po tayo doon, Thanksgiving po natin, kaya ready po kayo. May mga bagay-bagay na, hallelujah, kailangan po nating, anong tawag dito, alalahanin at pasalamatan ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Glory to God. Kaya nga po, tayo po ay maging excited that in spite of pandemic na ito, si Lord napakabuti pa rin sa atin. Truly, it's a clear vision of an open heaven. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, hallelujah, tayo po ay maging excited pa rin sa kadahilan ng ang Diyos kailanman hindi niya tayo pababayaan. Sabi po, simulan natin ang pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. Ito po ay nasa Numbers chapter 13, beginning verse 17. Sabi po doon, when Moses sent them to explore Canaan, he said, go up through the Negev and on into the hill country. Verse 18, praise God. See what the land is like and whether the people who live there are strong or weak or few or many. Ito po ay, praise God, ito po ay instruction ng ating Panginoon. Hallelujah. Saan? Sa mga Israelites. Sa kadahilan ng, hallelujah, si Lord ay hinugot niya ang mga Israelites saan? Sa Egypt. At nung hinugot niya, may papuntahan, may direksyon. Saan? Sa lupang pangako. Extraordinarily ay dinaanan nila yung mga bagay na it seems hindi pwedeng daanan. Pero nangyari ito sa kanilang buhay dahil ang mga Israelita, hallelujah, ay sumunod sa Panginoon. Mahalaga po yan. Praise God. Kaya dito,
Ulitin ko po yung verse 18. Sabi niya, see what the land is like and whether the people who live there are strong or weak, few or many. Yan. Ipinapakita niya po kung anong klaseng lupa yung kanilang pupuntahan, yung promised land. Verse 19, ang sabi po doon, what kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? Verse 20, praise God. How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees on it or not? In short po ay hallelujah, ini-explore nila yung lugar, in-spy nila, nag-send siya ng 12 spies para alamin kung anong klase yung lupang pupuntahan. Verse 21, praise God. Do your best to bring back some of the fruit of the land. As a proof, it was the season for the first ripe grapes. Praise God. 21. Yan. Praise the Lord. Ituloy natin pala. Dire-diretso verse 25. 25. Yan. Praise God. At the end of 40 days, in-explore na nila, they return from exploring the land. Pagdating po doon, magre-report sila. Kasi po, mahalaga na kung saan ang bawat pinagagawa ng Panginoon kasi sa atin. Alam nyo po ba na titingnan niya yon kung well done ba? Kung nagawa ba natin? Kung nalakaran ba natin? Kasi gusto ng Panginoon na siguraduhin talaga ang kanyang salita mag-manifest ito sa buhay natin. Praise God. Kaya nga, nung inutos, nag-send ng 12 spies, sabi doon, at pagdating sa verse 25, at the end of 40 days, they returned from exploring the land. Okay, praise God. Kaya it's so important. Verse 26, ang sabi po doon, they came back to Moses and Aaron and the whole Israelite community at Kadesh in the desert of Paran. There, sabi niya, there, they reported to them and to the whole assembly and showed them the fruit of the land. Yan. Reporting time. Ayan, praise God. Pinakita sa buo, sa karamihan, pinakita yung bunga ng, hallelujah, ng lupain po doon. Ayan, praise God. Hallelujah. Tuloy pa. Ayan, praise God. Verse that they reported, 27. Praise God. They gave Moses this account. We went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. And here is its fruit. Yan, praise the Lord. Glory to God. Kaya nung pagbalik nila, in-spy nila yung in-explore din yung lupa, pagbalik nila, ito yung kanilang report. Sabi niya, nagpunta kami doon, doon sa lugar na inutos mo. And true enough, na that land, dumadaloy daw yung milk and honey. At ipinakita yung fruit, yung bunga. Alam niyo po, pag ako hindi pa nakakapunta ng Israel, pero yung mga nakakapunta doon, talagang naa-amaze ang bawat isa, pati yung mga prutas, kakaiba sa lahat. Kakaiba sa lahat. Praise the Lord. Ang aratilis doon, kasing laki ng kalabasa. Pero hindi ganun ikinuwento. Ako na lang yun, kahit hindi pa ako nagpunta. Pero the thing is, makikita mo na ang Israel ay talagang, hallelujah, ay talagang bayan ng Diyos. Kasi po, ang kanilang lupain ay talagang fertile. Kaya makikita natin sa bunga. Praise God. Nagmamanifest yan sa bunga. Kakaiba po talaga. Ang daming nagsasabi na kung saan kailangan talagang marating mo ang Israel. Kasi pati yung presence of God, lalo mong makikita, mararamdaman. Hallelujah. Although na everywhere, mararanasan at mararamdaman natin talaga ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya yung verse 27, ang sabi po dun sa verse 27 ay, they gave Moses this account, we went into the land to which you sent us, and it does flow with milk and honey. Look at that. Kaya the place was what? Talagang prosperous place. Praise God. Hallelujah. In short, prosperous po talaga. The best po talaga. Kasi nga, ang Israel, bayan ng Diyos. Pagdating sa verse 28, kaya no problem about the land. Pero dito, pagdating sa verse 28, sabi po doon ng mga tao, but the people, ito yung mga report nung nung spies, 12 spies. Sabi nung 10, but the people who live there are powerful.
and the cities are fortified and very large. We even saw descendants of Anak there. Yan. Naalala nyo yung lagi kong sinasabi, yung word na bat ay eraser. Yung word na bat. Yan. Ang ganda ng lugar, prosperous ang lugar, pero yung sumunod, ang sabi, bat. Oh, praise God. Ang pinapa-explore ay maliwanag ang utos ng ating Panginoon na ang pinapa-explore ay yung place, hindi yung tao. Praise God. Yung place. Kaya nga sabi niya, explore the land. Pero tingnan niyo po, ang report nung spies. Sabi niya, but the people who live there are powerful. Ang ganda nung report nung una. Sabi niya, a land flowing with milk and honey. Pero ang sinunod, but the people who live there are what? Powerful. And the cities are fortified and very large. Oh, sabi niya, powerful po yung, malalakas po yung mga tao doon. Sabi niya, at pa, kumbaga sa matibay ang wall. Oh. Sabay sinunod pa, we even saw descendants of Anak there. Praise God. When you say descendants of Anak, hallelujah, ito po yung mga malalaking tao. Oh, ito yung matatangkad na tao. Praise God. Hallelujah. Kaya pagdating tuloy, sa verse 29, ang sabi po doon sa verse 29, the Amalekites live in the Negev, the Hittites, Jebusites, and Amorites live in the hill country. Yan. Praise God. Verse 30. And the Canaanites live near the sea and along the Jordan. In short, lahat ng ites andoon. Ano yun? Hittites, Jebusites, Amorites, and the Canaanites. Praise God. Verse 30. Sabi niya, then Caleb silenced the people before Moses and said, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Praise God. Ang report ng 10 ay praise God, ay ang kanilang umpisa lang nila, sabi niya, the land was flowing with milk and honey. Pagkatapos nun, binura ng 10. Bakit? Na-focus sa tao. Samantalang ang ipinapa-explore ng Panginoon ay place. Si Lord nagbibigay ng pangarap. At pag ibinigay niya yung pangarap, huwag mong titignan yung dadaanan mo. Huwag mong titignan yung mga kokontra sa iyo. Ang dapat mong tignan ay yung nagbigay ng pangarap. Praise God. Buti na lang, 12 spies. At doon sa 12 spies ay may 2 na positibo ang nakita. Praise God. Sino to? Si JC. Sino si JC? Joshua, Caleb. Yan. At tumayo ngayon, binubura ni Caleb yung report ng 10. Kaya sabi niya, Caleb silenced the people before Moses. At sabi niya, we should go up and take possession of the land, for we can certainly do it. Mga kapatid, in spite of this pandemic, hallelujah, we should go on. Praise God. Come on. Opensiba pa rin tayo in spite of. Tuloy pa rin ang laban. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy ang basa. Verse 31. Ang sabi na, but the men who had gone up with him said, we can attack those people. They are stronger than we are. Yan. 2 na. Tingnan niyo po Yung unang report ng 10, nagsimula sa word na bat. Ngayon, pangalawa, kasi binura, pinatahimik ni Caleb ang mga tao. Ngayon, sumabat uli yung 10. Sabi niya, but the men who had gone up with him said, kasama niya ito kasama niya. Parehong nakakita, pero magkaiba ang, nakita. Yan. Kaya nga it's so important na makita natin that this year, yung ating pong direction is a clear vision of an open heaven. Tingnan nyo po that in spite of this pandemic, ikasampung buwan natin to, kasampung buwan. Going to 11 month actually, by January. January 15, 11th month. Praise God. Ni minsan, ang Diyos hindi tayo nagpabaya. Yes, it can be nagkaroon ng mga problema.
Yes, it can be nagkaroon ng mga pangangailangan, pero si Lord ay hindi nagpabaya. Oh, praise God. Kaya nga, hallelujah, buti na lang ang binigay ng Lord na direksyon sa atin is an open heaven. True enough, naging open heaven si Lord sa atin. Bukas ang kalangitan. Praise God. Hindi, yung iba kahit hindi nakatanggap ng ayuda, ng SAP, ay praise God, still si Lord nagpala pa rin sa kanila. Hallelujah. Kaya ang pinakamaganda talagang lapitan ang Panginoon. Tingnan niyo po ang report nitong mga negative people. Sabi, we can't attack those people. We can't attack those people. Hallelujah. Why? They are stronger than we are. Ang focus nila ngayon ay nasa tao, wala sa lupa. Alam niyo po, ang dapat na focus natin para tayo magtagumpay ay sa walang iba kundi sa word o sa direksyon na ibinigay ng ating Panginoon, tayo ay magiging mananagumpay. Praise the Lord. Pag oras na mali ang focus natin, mali ang ating pananaw, hindi tayo magtatagumpay. Praise God. Kasi sabi, hindi natin kaya yung mga yun. Bakit? Mas malalakas sila. Mas malalakas sila sa itsura. Kasi may mga taong tingnan mo, so akala mo, ang tingin mo, ang lakas. Pero actually, ay lampa naman pala. Praise God. Ano ngayon? Ano ngayon? Verse 32, anong sabi? And they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. Ito ang matindi. Praise God. Negatibo na nakita, sila pa ay nagkalat. Ikinalat ang balitang yon. Sabi nga, they spread among the Israelites a bad report. Pero mo ang pinakalat, ano yun? Bad report. Yun ang matindi. They spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. Kaya nga, may kanta noon, charismatic time, si Ron Kenoli, na sabi, whose report you shall believe? Sabi, we shall believe the report of the Lord. Whose report you shall believe? Praise God. Hindi man ganun talaga ang tono. Pero yun yung lyrics. Whose report you shall believe? The thing is, we shall believe the report of the Lord. Don't believe bad report. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Yes, true na malapit nang dumating ang Panginoon. Pero ang pagdating ng Panginoon, hindi nakakatakot kung meron kang Panginoon na pinagkakatiwalaan. Kasi it seems horror dahil ang pagdating ng Panginoon, nakakatakot. Hindi po totoo yan. Sa mga meron ng Panginoong Jesus, meron ng tagapagligtas, hindi nakakatakot ang pagdating ng Panginoon. Ang nakakatakot ay pagdating ng rapture, naiwan ka, yun ang nakakatakot. Pero ang focus mo ay hindi doon. Dapat ang focus mo doon sa ipinagagawa ng Panginoon. At anong pinagagawa ng Panginoon? In-embrace natin. Praise God. Kaya nga in-incorporate natin yung vision natin sa vision ng G12. In-embrace mo natin yun. Praise God. Kaya ang dapat nating paniwalaan, good report, not bad report. Don't be like the 10 men. The 10 spies, negative na nila. They spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. Praise God. Sabi niya, then they said, the land we explored devours those living in it. All the people we saw there are of great size. Tingnan mo, yan? Kumbaga sa parang nadismaya. Bakit? Sabi niya, pambihira. Ang tatangkad nila Nadismaya. Pambihira. Praise God. Hallelujah. Ang tatangkad nila. Ano ngayon kung matatangkad? Ano ngayon? Praise the Lord. Hallelujah. Kung may mga 6'2", 9'2" ka naman. Di ba? Di ba? 6-footer. Ikaw naman 9'2". 9'2" ang paglaki, di ba? Kaya ang focus na nila ay nasa tao, wala sa lupa. Kaya nga sabi, nire-report nila, all the people we saw there are of great size. Alam nyo, kung mali ang focus natin, hindi po tayo magtatagumpay. Kung mali ang ating tinitignan, matatakot po tayo. Kaya ang karapat dapat lamang na pagkatiwalaan natin ang Panginoon. That in spite of this pandemic, hallelujah, still trust the Lord. Dahil ni minsan, hindi niya tayo pinababayaan.
Our God is a holy God. Lagi kong inuulit at sinasabi, if He is holy, He will fulfill what He says. He will do what He says. Hallelujah. Kaya let's trust the Lord. Purihin ang Panginoon. Tuloy ang basa. Verse 33. We saw the Nephilim there, the descendants of Anak come from the Nephilim. Ayan na yan. Ayan yung matatangkad, yung 9-footer. We saw the Nephilim there. Nung Nephilim. Ito po yung pamatay ng ipis. Praise the Lord. Ito yung malalaki. Descendants of Anak. Praise the Lord. Kaya nga, alam niyo yung nakikita nila, yun mismo ang at yun din mismo ang anong tawag nito? Yung nakikita nila, yun din mismo ang nagdi-discourage sa kanila. Kaya sa amin lang, we saw the Nephilim there. Sino to? Descendants of Anak. Kasi mali nga ang focus eh. Mahirap magpatuloy na mali ang focus. Praise God. Tuloy, praise God. Sabi niya, we seem like grasshopper in our own eyes and we look the same to them. Kaya tingnan nyo pag nakikita nila yon ay para daw sila, grasshopper, alam niyo yung grasshopper, tipaklong, alam niyo yung tipaklong tumatalon. Praise God. Nung nasa probinsya ako, sa Pangasinan ako, yun ang laruan namin nanghuhuli ng tipaklong. Grasshopper. Biruin mo, parang grasshopper na lang tingin nila. And we look the same to them. Yan. Praise God. Next. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ang naging focus nitong mga 10 spies na to, negative ang naging focus kasi negative ang nakita nila kaya mali ang focus. Pero purihin ng Panginoon, bakit? Merong 12 na isinugo, yung 2 hindi. Kaya nga yung 12 kipo yan yung 12. Kasi dito, biruin mo, 10 negatibo. 2 lang. Praise God. Hallelujah. Ang positibo. Kaya yung P12, dapat mahalaga yan. United yan. Kung ano yung focus dapat nakikita ng leader, dapat ganun din ang 12. Or else, babagal ang pagkilos. Tuloy natin ang kwento. Numbers chapter 14. Verse 6. Anong sabi po doon? Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh, who were among those who had explored the land, tore their clothes. Why? Bakit? Kasi nga, doon sa pangyayaring iyon, hallelujah, syempre, kahit sino, magkakasama kayo Magkakasama kayo na pinapunta doon. Ang problema, ang nakita ng 10, puro problema. Hindi nakita ang utos ng Panginoon, ulitin ko, explore the land. Not the people, but the land. Praise God. Hallelujah. Tumayo na una, pinatahimik ni Caleb, hallelujah, yung mga tao at nireport niya. Pero ipinipilit nitong mga negative people, itong negative people mas madadaldal kaysa sa positibo Praise God. Noon po, avoid negative people. Ngayon po, avoid positive people. Praise the Lord. Hallelujah. Pero nagkakaintindihan tayo sa sinasabi ko Kaya pagdating dito, sabi niya sa verse 6, Joshua, son of Nun, and Caleb, son of Jephunneh. Ito na yung dalawa. Yung dalawang perfect combination. Who were among those who had explored the land, tore their clothes. Dahil sa mga sinasabi nitong mga kasama nila, sinira nila yung damit nila. It's prostration, okay? At sabi nila sa verse 7, and said to the entire Israelites assembly, the land we passed through and explored is exceedingly good. Look at this. Tingnan mo. 12 ang pinadala. 10 negative. Bakit naging negative? Mali ang tinignan. Mali ang naging focus. Sino ang naging focus nila? Tao. Ano ba ang utos ng Panginoon? Explore the land, not explore the people. Kaya, tingnan nyo, ang report ng mga 10 negative, yung 10 spies, sa tao nakapokus. Pero ang report nitong dalawa, si Joshua at saka si Caleb, sabi ni Joshua, the land we passed through and explored is exceedingly good. Not the people, but the land. Praise God. Kasi utos ng Panginoon yan Kaya nga, ang focus natin mga kapatid ay open heaven. Dire-diretso po ito.
Hallelujah. It's a decade of open heaven. That's why a decade of victory. This decade is a decade of victory. Focus on God. Focus on His Word. Don't focus on the circumstances. Focus on His Word. Focus on His promises. Praise God. Kasi ang pangako niya, anong ang daanan natin, kasama natin siya. Kaya sabi, the land we passed through and explored is exceedingly good. Praise God. Hallelujah. Verse 8, if the Lord is pleased, ito na. Sabi, ang ganda ng lupain eh. At anong binigay? Oh, if the Lord is pleased with us, yan yung condition na binigay ni Joshua. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. A land flowing with milk and honey, and will give it to us. Praise God. Look at the focus of Joshua and Caleb. The land. Always focus on the land. The land. Hallelujah. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land. Praise God. What's the condition? We need to please the Lord. Do you want open heaven to manifest in your life? You need to please God. Hallelujah. Kaya the condition is, we need to please the Lord. Hallelujah. Oh, He will lead us into that land. And what kind of land is that? A land flowing with milk and honey. Oh, ano pa? Binigyan niya assurance, and will give it to us the moment we please the Lord. Kaya, my brothers and sisters, we need to please God. Anything na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, alisin. Praise the Lord. Huwag sa tao makinig, sa Diyos makinig. Huwag sa pangyayari mag-focus. Saan? Sa Kanyang salita mag-focus. Dahil iba yung sinasabi ng Diyos sa nangyayari sa mundong ibabaw na ito. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Ang totoong may pananampalataya, dapat ang kanyang focus ay sa kanyang salita. Talunan ka pag oras na circumstansya ka nakatingin, sa mga sitwasyon ka nakatingin. Pero pag ang pinanghawakan mo salita ng Diyos, tunay, bukas ang kalangitan. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya verse 9, anong sabi sa verse 9? Only do not rebel against the Lord, and do not be afraid of the people of the land. Why? Because we will swallow them up. Anong sabi nung 10? Tayo ay parang tipaklong lamang. We are just like grasshopper. Pero anong sabi nung 2? We will swallow them up. Sabi niya, hindi tayo tipaklong. Lulunukin natin sila. Grabe, no? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kakainin natin sila ng buhay. Yan yung colloquial translation. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya sabi niya, ano lang? Una, kanina sabi niya, we need to please the Lord. Oh, praise God. Tapos nagbigay siya ng warning, do not rebel against the Lord. Di ka magtatagumpay kung ikaw ang magre-rebelde sa Panginoon. Magiging talunan ka. Kaya sabi niya, we need to please the Lord. And then, sabi niya, do not rebel against the Lord. The moment you please God, you will not rebel against Him. Oh, and then, sabi niya, and then, do not be afraid of the people of the land. Ayan, sinabi na rin yung people, pero may kasamang land. Do not be afraid of the people of the land. Huwag kayo matakot sa mga taong nandoon. Kamatakot, wala tayong dapat ikatakot sa mga nangyayari ngayon. Ay nako, praise the Lord. Kung ang focus mo sa mga balita ngayon, madi-discourage ka. Abay, nung isang araw, nagpunta kami praise the Lord. May binili kami. Punta kami sa Festival Mall. May biniling gamot. Praise God. Yung nagtitinda, believer po yun. Praise the Lord. Sabi niya po sa akin, Pastor, sabi niya, sabi niya, kung may mga reunion kayo, huwag lalampas ng 5 katao. Bakit? Kasi pag nalaman nila, pwede po kayong arestuhin. Sabi, paano kung ang nakatira sa isang bahay lagpas 5? Yun na nga eh.
Tapos, ay ganun, 5 katao. Ang dami-dami rito sa atin na ang bahay, hindi lang 5 ang nakatira. Yun nga eh. Pero yan, nireport po yan ni Mel Chanco na hindi pwedeng magtipon-tipon ng 5. Paano na lang kung squatter area? Yung isang bahay may kanya-kanyang kwarto. Ilan sila? Ilang pamilya? Yun na nga eh. Bakit? Aarestuhin daw kayo. Bakit? Kasi po, sinasabi daw po na meron daw ngayong virus na mas matindi kaysa sa COVID. Ano yun? Lubid naman. Tingnan mo, ang report sa labas, kakaiba, tatakutin ka. Ang report sa labas ay hindi maganda. Kaya nga ang focus natin, salita ng Panginoon. Kung yan man o yan umang mga bagay na yan, tingnan nyo po, sa ilang buwan, 10 buwan, pinrotektahan tayo ng Panginoon. Basta't makinig lang, of course, sa mga paalala ng gobyerno, makinig tayo at sumunod tayo. Praise God. Pero pag sumusunod ka, huwag matakot. Kasi alam mo, pag natakot ka, bababa ang immune system mo eh. Lalo kang tatablan. Dito, natakot yung 10 eh. Bakit? Nakafocus sa tao eh. Mapoprostrate ka sa tao. Kasi sabi niya, do not rebel against the Lord. Do not be afraid of the people of the land. Because we will swallow them up. In short, kaya nating i-overcome ang circumstansya at anumang mangyari. Kaya nating i-overcome. Bakit? We are more than conqueror according to Romans chapter 8. Yan, praise the Lord. We are more than conqueror. Kaya nga pwede mong kantahin, I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus, with Him, with Him. Mali po, mali, masakit sa tenga. For the kingdom of God is with me. I know no defeat, only victory. Nakalimutan ko na yan kasi bago lang yan, 80s yan eh. I'm a conqueror. I'm victorious. I'm reigning with Jesus. I'm seated. Mali. With Him, for the kingdom of God is within me. I know no defeat, only victory. For the kingdom of God is within me. I know no defeat, only victory. Praise God. Matching yan eh. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. We are more than conqueror, my brothers and sisters. Don't be afraid. Don't rebel against God. Trust in the Lord. We have that assurance that God will never abandon us. Hallelujah. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy po natin. Yan. Praise God. Kaya, their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Ayun. Praise God. Sabi niya, do not rebel against the Lord. Do not be afraid of the people of the land because we will swallow them up. Sabay-sabi, their protection is gone. Sino? Yung mga taong yun. Lahat ng ites. Lahat ng ites. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid. Jebusites, Hittites, Canaanites, lahat ng ites. Hittites, pati hindi nagbibigay ng tithes. Praise God. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Yan. Praise God. Hallelujah. Kaya, ba't mo katatakutan ang mga taong yan na kung saan wala namang protection mula sa Panginoon? Look at the Israelites. Imagine lahat ng paligid nila kalaban. Pero, naigapi ba sila? No. Maliit na bansa, pinalibutan ng mga kalaban, pero pambihira dahil because of the protection of God. As long as we please Him. Hallelujah. Hindi po tayo siyempre naglayabang, walang mayabang. As long as we please the Lord. Hallelujah. Hindi niya po tayo iwan ni pababayaan man. Kaya sabi niya, huwag niyo silang katakutan. Bakit? Wala silang protection sa Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, hallelujah, kailangan po pagkatiwalaan natin ang kanyang salita dahil ang salita niya ang ating kasiguruhan. Ang salita niya ang ating kalakasan.
Ayan, praise God. And I would like to remind each and everyone that this church, ABCI, is a church driven by vision and values. Praise God. We are driven by vision and values. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po, ang magpapakilos sa atin ay ano? Hallelujah. Yung pangarap na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga I challenge each and everyone sa pagtatapos ng taong ito, dapat dire-diretso tayo na maki-involve sa vision ng church. And what is our vision? Win souls and make disciples. A church, ABCI is a church driven by vision and values. Traditional church leaders begin with the present and then look to the past. But while breakthrough leaders begin with the future and then look to the present. Praise God. And then, most denominations are heritage-driven, while breakthrough networks of leaders are vision-driven. I repeat, we are vision-driven. Praise God. Hallelujah. Traditional leaders long for the past, but live in the present and fear the future. I repeat, traditional leaders long for what? Past. For the past. Mahirap, kapatid. Hallelujah. Kung ang laging, pag hindi ka nakalaya sa past mo, delikado, sisirain ka. O bakit? Traditional leaders long for the past, but live in the present. That's why they fear the future. Kaya nga, kapatid, hallelujah, kailangan ay mag-move on ka. Dapat ay mapagtagumpayan mo na yung nakaraan mo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga may kanta yan kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawi na palagi ng mali at hindi kasiya-siya sa may kapal. Yan. The thing is, breakthrough leaders appreciate the past. Look at the difference. Breakthrough leaders appreciate the past. Live in the present and long for the future. Yan. Ano po yung traditional leaders? Ang traditional leaders long for the past. That's why they live in the present and the result is they fear their future. While breakthrough leaders, they appreciate the past, but bakit? It's a lesson that they have learned. That's why they live in the present and long for the future. Yan. Praise God. Hallelujah. Sabi po ni Pat Williams, Pat Williams says, involved po ito sa, I think, isang NBA team, Los Angeles Lakers ba yun? Sabi niya, yesterday shapes who we are today. Just as what we do today shapes who will be tomorrow. Hallelujah. Ang nakaraan daw, hinubog niya ang ating ngayon. Habang ang ngayon ay hinuhubog niya yung ating bukas. Kaya, look at it this way. Ano yon? Life is like a driving car. Na it's wise to check the rear view mirror, yung rear view, yung sa taas dito, rear view mirror. Hallelujah. And then, but the rear view mirror is there only for us to glance at, not to stare at. Kasi hindi ho pwede. Pag doon ka tumitig, bangga ang aabutin mo. Kaya patingin-tingin lang. Staring at where you've been will only land you in a ditch. Yes. Praise God. So, your focus will affect your attitude. Kaya sabi niya, Pat Williams, your focus will what? It will affect your attitudes, which in turn affect everyday decisions and priorities of ministry. Yan. Yan ang sabi ni Pat Williams. That's why, hallelujah, your focus is so important. Why? It will affect your attitude. Kaya kung may pangit kang nakaraan, gawin mong learning, lesson to learn. Pero para natuto ka na, huwag mo nang balik-balikan. Praise God. Kaya nga kung ikaw may boyfriend at nag-break na kayo, tanggalin mo na yung mga picture niya sa'yo.
Lalo na kung may asawa ka na. Tapos ang picture mo pang nandun, yung boyfriend mo noon. Hindi, it's a memory. Utot mo. Ang memory dyan. Oh, praise God. Hallelujah. Move on ka na. Or else sisirain ka. Kung ikaw naman may pamilya at nagka-problema. Halimbawa, sumakabilang bahay ang asawa mo, sumama sa iba, iniwan ka niya, at ang kanta mo pa ay ano? Mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Mas mapalad ka, mahal kita, saki walang nagmamahal. Bigo ka na ganyan pa ang mga music mo, lalo kang sisirain. Lalo kanyang sisirain. Kaya your focus will affect your attitudes. Praise God. Anong gagawin mo? O, pababayaan mo ba? Ayan, mag-pray ka. Allow God to be God in your life. Allow the Lord. Huwag ka doon mag-focus sa nagloko mong asawa. Mag-focus ka sa Panginoon. Bakit? Pag nag-focus ka sa Panginoon, kaya niyang baguhin yung damdamin at isip ng asawa mo. Pwede niyang pauwiin yun. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede niyang iayos yon. Kaya your focus will affect your attitudes, which in turn affect everyday decisions and priorities of ministry. Yan. For example, those who choose to focus on the past, for the most part, are what? They are reactive. They readily see obstacles and they have a low tolerance of risk. Yan, praise God. Kaya anong mangyayari? Frustration ang mangyayari kasi reactive ka. Praise God. Kaya ang mangyayari diyan pag ganon, madrama. Praise God. Madrama. The moment you focus on the past, you will become reactive. They readily see obstacles and they have a low tolerance of risk. Huwag ganon. Anong dapat? Dapat ganito. Those who choose to focus on the future are more likely to be what? They were proactive. What do I mean? They really see, ang proactive, they see opportunities and they have a high tolerance of risk. Ang reactive, readily see obstacles, nakikita nila yung mga obstacles, and they have a low tolerance of risk. Kaya madaling ma-frustrate. Pero ang proactive, hindi. They really see opportunities. Ano nakikita? Opportunities. And they have a high tolerance of what? Risk. Okay? Praise the Lord. Kaya nga, sabi ni Pat Williams, we all have 3 blocks of time in our lives. Ano yun? Ano yung 3 blocks? Yesterday, today, and tomorrow. Those 3 blocks of time are here for all of us to take and use as one see fit. Yan. Praise God. Everyone gets 60 seconds per minute. Lahat tayo. Hindi ka pwedeng magreklamo na 58 lang sa'yo. 60 minutes per hour. Lahat tayo. 24 hours per day. No more, no less. Yan. Praise God. I am convinced that the secret that allows certain people to rise above the pack is the way they choose to deal with those 3 blocks of time. Praise God. Kaya William says, about the past, we should take a realistic look at yesterday. Yesterday is what? Listen carefully. Yesterday is a canceled check. It means we can never get it back. Canceled na yun eh. Di mo na mababawi. That's yesterday. Sabi ni Will Rogers naman, the great humorist, komedyante yan. Anong sabi niya? Don't let yesterday take up too much of today. We don't want to forget the past because that is where we find lessons for today. But neither do we want to get stuck in the past. Don't be stuck in the past. Praise God. Hindi natin, ang yesterday nakatulong sa atin. Bakit? Nagbigay ng lesson.
Praise God. Kaya, hallelujah, alamin mo dapat paano mo harapin ang nakaraan. Oh, praise God. Kalimutan mo na yung kanta ni Kenny Rogers ba yan? Good morning yesterday, you wake up. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, just review, remind you, hallelujah, na itong naging, hallelujah, naging direction natin for this year 2020, an open heaven, at magpapatuloy yan as long as we trust the Lord. 3 things about open heaven. Ano po yun? Mababasa natin yan. Number 1, it speaks to firm decision. Kaya bumubukas ang kalingitan. Bakit? Pag oras na meron kang matibay na desisyon patungo sa Panginoon. Saan mo mababasa yan? Nasa Mark chapter 1, verse 9 to 13. Ano yung pinakakwento niyan? Ang pinakakwento po niyan ay, ito po yung, hallelujah, baptism ni Jesus. Baptism ni Jesus. Hallelujah. Sa Mark chapter 1, verse 9 to 13. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Ito yung baptism ni Jesus. At nung binabaptize si Jesus, ay mababasa po doon, nasa somewhere in verse 12 yata yon or verse 10, na kung saan bumukas ang kalangitan. Bumukas ang kalangitan ng baptism ni Jesus. Ang baptism is what? It means let us hold on to His word. And then we will be strengthened the moment we believe the word of God. It speaks to your decision. Kaya nga kailangan firm decision that in spite of this, what happened in this pandemic na ito, yung decision mo hindi mababago. You are still decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Kaya nga, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Meron yan. Though none go with me, still I'll follow. Though none go with me, still I'll follow. Though none go with me, still I'll follow. No turning back, no turning back. Kasi kapatid, kung oras na umayaw o huminto yung kasama mo, ikaw hindi dapat. Kahit wala kang may sama, though none go with me, still I'll follow. Why? Kasi let us hold on to His, hallelujah, word. We will be strengthened the moment we believe the word of God. Believe the word of God. Have that firm decision. Praise the Lord. Glory to God. Number two, it speaks to clear direction. Praise God. Saan yan? Mababasa. Hindi ko na pinapakita yung mga verses, yung mga text sinasabi ko lang. John chapter 1, verse 43 to 51. Kaninong kwento to? Itong kila Philip, kay Nathaniel. Nung hallelujah, noong si Nathaniel ay na-meet niya si Jesus. Praise the Lord. Naka-enkwentro niya si Jesus. Glory to God. At dahil doon, hallelujah, sabi pa nga ni Nathaniel, Nazareth, can anything good come from there? Sabi ni Philip, come and see, said Philip. Sa verse 46 yan. And then, nung saan ay in-expose ni Jesus, itong si Nathaniel na to. Praise God. At nung na-expose, sabi doon sa verse 49, Rabbi, you are the Son of God. You are the King of Israel. Praise the Lord. Anong sabi ni Jesus sa verse 50? You believe because I told you so. I saw you under the fig tree. You shall see greater things than that. Verse 51, I tell you the truth. You shall see heaven open and the angels of God ascending and descending the Son of Man. The moment na kung saan, hallelujah, maliwanag yung direksyon ng Panginoon sa iyo, mararanasan mo ang kalangitan bukas. Makikita mo. What do I mean? It means the moment we embrace the vision that God has given, we will be part for the fulfillment of the vision. Just believe the Lord, that you will be part for the fulfillment of the vision. And then, brothers and sisters, we will reach our destiny. Praise God. ABCI family will grow. I always pray, just like the prayer of Jabez, that Lord, extend our territory. Expansion time. Just embrace the vision. After you embrace the vision, hallelujah, be decided and have that clear direction. Hallelujah.
na ano, hallelujah, you will be part for the fulfillment of the vision. Glory to God. Hallelujah. Amen? Kaya nga, mahalaga po, hallelujah, na kung saan nauunawaan, naiintindihan, niyayakap natin yung pangarap, yung direksyon na ibinigay ng Panginoon, yung vision na ibinigay ng Panginoon. Kaya every time nililay down ang vision, huwag mo lang isa-isip, isa-puso mo. Kasi it can be alam mo, pero hindi ka naging kabahagi. Praise God. Lugi ka. Hindi mo mararanasan. Kaya nga, di po ba, doon sa 2 Kings chapter 7, I don't know, kasi ilang beses natin napag-aralan tong taon na to. 2 Kings chapter 7, yung nagkaroon ng matinding, praise God, yung matinding taghirap, taggutom, great famine, praise God. Pero ang sabi ng man of God na si Elisha, bukas na bukas, makakabili ng murang bilihin. Anong sabi ng guard sa gate? Sabi niya, buksan man ng Diyos ang durungawan ng langit, hindi mangyayari yan. Anong sabi ni Elisha? Makikita mo, pero hindi mo matitikman. Kasi para mong inalipusta ang kapangyarihan ng kalangitan ng Diyos. Kaya sabi niya, biruin mo, buksan man ang durungawan ng kalangitan. Kapatid, pag binuksan ang burungawan ng kalangitan, sobra-sobrang biyaya at pagpapalang iyong mararanasan. Kaya nga, believe the vision, embrace the vision, and be part for the fulfillment of the vision. Don't just believe. You need to be part for the fulfillment of the vision. Kabahagi ka. Kaya nga, dito sa church na ito, hindi ka lang umaten. Dapat involved ka. Saan? Sa pinagagawa ng Panginoon para maranasan mo ang alin? Ang paglago. Maranasan mo ang alin? Ang kapangyarihan niya. Maranasan mo, hallelujah, ang mabiyaya at pagpapala niya. Dapat involved ka. Hallelujah. Hindi siya medicine cabinet na kung kailan mo lang siya kailangan, saka mo lang siya pupuntahan. Dito sa church na ito, walang gamitan. Praise God. Kaya nga walang abusuhan. At yung ganon, walang relasyon na nabuo. Oh, praise God. Kaya nga kung ano yung direksyon, dapat ay atin pong paniwalaan at maging kabahagi tayo rito. Don't just know the vision. You need to be part for the fulfillment of the vision. Praise God. And lastly, it speaks to manifestation of exceptional faith. Alam nyo, bumubukas ang kalangitan pag nakikita yung tindi ng pananampalataya. Saan yan? Ano ang teksto? Nasa Acts chapter 7, verse 54 to 60. Praise God. Sino ang tinutukoy dyan? Si Stephen. Sino si Stephen? Nakita niyo po si Stephen sa ordinary worker. He was not an apostle. Praise God. But the thing is, grabe, nagmamanifest talaga yung character of God sa kanya. Tindi ng kanyang pananampalataya. In spite of persecution, grabe. Yung persecution na naranasan niya, ibang usapan. Oh, matindi. Bakit? Ay talagang physical. Binanto siya. Binato siya hanggang sa mamatay. But the thing is, anong nangyari? Praise God. Habang tinatama siya ng bato, glory of the Lord ang nakikita niya. Ibang klase yon, mga kapatid. Kaya my brothers and sisters, you want that heaven will open? Mag-manifest po. Hallelujah ang alin. Yung, hallelujah, yung great faith. Yung manifestation of exceptional faith. Have that exceptional faith, just like the faith of, what? Of Stephen. That in spite of persecution, great persecution, tinding persecution, pero nakikita niya glory of the Lord pa rin. Praise God. Hallelujah. In spite of this pandemic, problema, anumang mga bagay, crisis, anumang mga bagay, ang gamitin mo, pananampalataya mo. Di ba lagi nating pinag-usapan at sinasabi that truly, faith is the currency of the kingdom. The moment na meron kang pananampalataya, hallelujah, ano ang mangyayari? Praise God. Hallelujah. Magtatagumpay ka. Praise God. Hallelujah. Kaya nga truly this decade, 2020, is a year of a decade of victory, 2020, magtatapos ang 2020, isang dekada yun. Pag sinabi mong dekada, 10 taon po yan. Kaya nag-start sa year 2020, magtatapos sa year 2029.
And then, kaya nga, year 2020 up to year 2029, ito po yung dekada ng katagumpayan. Ito po yung dekada ng katagumpayan, mga kapatid. Praise the Lord. Anong dapat? Kaya nga dapat mag-manifest dito yung exceptional faith that in spite of, hallelujah, we are not on the losing side. We are on the winning side. Kaya nga, magpapatuloy ang open heaven even the year 2021. As long as tatlong bagay yon, kaya nga, hallelujah, tatlong bagay yun na dapat mong matutunan, praise the Lord. Ano po yan? Dapat yung desisyon, matibay. Ano yung pangalawa? Hallelujah, kailangan ang direksyon, desisyon, matibay, ang direksyon, maliwanag. At saka, ang mangyayari ay dapat yung pananampalataya, exceptional, amazing. Tingnan niyo po, magiging decade of victory po ito. Purihin ang ating Panginoon. Bakit? Ang 2021, pero katulad ng sabi ko, magpapatuloy ang open heaven. Ang 2021 na direction natin is a year of recovery. Praise God. Expect the unexpected next year. For the Lord is our great God. We are more than conqueror. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos. Hallelujah. At tayo po ay magkikita-kita. Praise the Lord. Saan? Dito po sa online. Hallelujah. And hopefully and by God's grace, next year, magkakaroon na tayo ng on-site gathering. Let's pray po na mabigyan na tayo ng ating lugar. Purihin ng Panginoon, may makuha na tayong lugar. Hallelujah. At meron akong magandang balita sa inyo. Hallelujah. Itong darating na Wednesday ay wala tayong Ignite. Praise God, di ba ang gandang balita yun? 23. 23 ba yung Wednesday? Yan, wala tayong Ignite. Praise the Lord. Hallelujah. Instead ay sa Wednesday, Thursday, 25 ba? 24, Thursday. Thursday ay magkakaroon tayo ng Fam Fest. Anong Fam Fest? Praise God. Ano pa yan? Isang klaseng pizza. Hindi po. Family Festival. Yan. Family Festival. Kaya hindi po Ignite, kundi Fam Fest, Family Festival ang gagawin po natin. Ang oras, 10:00 ng gabi. Hindi po yan Misa de Gallo. Praise God. Hallelujah. It's a Fam Fest, Family Festival, 10:00 ng gabi. Magkita-kits po tayo rito, imbitahan ng magulang, imbitahan ng kaibigan, imbitahan ng kamag-anak for the glory of the Lord para ma-share natin ang mabuting balita sa kanila that this year is a year of open heaven na magpapatuloy itong buong dekada. Why? This decade is a decade of victory. Let's pray. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa buong taong ito, Lord, hindi ka nagkulang, hindi ka nagpabaya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, may dinaanan man na mga lubak, may mga rough road na nangyari. But the thing is, hallelujah, hindi mo kami iniwan, ipinabayaan man. For truly, Lord, ang past is a lesson to learn, Lord God, to face our present, and then we will become victorious, Lord God, sa mga hinaharap namin. Salamat po, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay, ang aming pamilya, mahal sa buhay, maging ang ABCI family. Lord, truly, this decade is a decade of victory. I-bless mo ang bawat isa, Panginoon, ang bawat isa na nakakonect ngayon, Panginoon, magtibay, maging matibay ang pananampalataya, excited na maglingkod sa iyo, Panginoon. Purihin ang Diyos magpakailanman. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God is truly amazing. In Deuteronomy 16:17 says, "Each of you must bring a gift that will show how much the Lord your God has blessed you." We would like to thank everyone who gave their tithes and offering for the church. And to those who are about to give, you may deposit your offering through our BPI bank account as shown on screen. Our account number is 009-883-01-3376.
account name the Overseer of Amazing Breakthrough Church International Inc. Or you may also send through BDO, GCash, and PayMaya. PM is the key. Again, thank you everyone, and God bless you more. Join us to heed God's instruction and be blessed with the encouragement of God's Word. Like our FB page at ABCI Family and tune in to our online heat service every Sunday at 9 a.m. via Facebook Live. Hey mommies and daddies! Gather your kids and let them enjoy the presence of God while learning more about His Word. Join us every Sunday at 11 a.m. See you there, kids! Feel the heat every Sunday? Join us for a night to ignite every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. Attention, mighty warriors! If you're 12 years old and above, high school, senior high school, or college student, it's time for you to be alive, awake, and enthusiastic. Join us every Friday at 8 p.m. for our God's Army Life Party Home Edition. Invite your friends and your classmates to join our God's Army Facebook group. See you there! You'll want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for our weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Let's grow together as a family with a new normal, new life. Join us every week at 3 p.m. for our life training. Okay po, darako po tayo sa sa benediction. Tumayo po tayong lahat. Yan, at itaas natin ang ating dalawang kamay. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Maging masaya ang bawat isa. Praise the Lord. Hallelujah. Okay. Hallelujah. Let's pray. Salamat po, Panginoon, sa buong taong ito, Lord. Still po, Panginoon, we are victorious. Salamat po, Diyos. Parating po ang 2021 is a year of recovery, Lord. We are so expectant, Lord. Mas maganda lalo ang gagawin mo. Samahan kami ng iyong presensya, balutan kami ng iyong makapangyarihang dugo, protektahan ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang buong ABCI family, Lord. I-bless mo po, Panginoon. Maging kabahagi kami sa katuparan ng pangarap na aming niyakap. Salamat po, pagpalain mo, gamitin mo ang bawat isa. Thank you, Lord. Lord God, truly, Panginoon, yung kagalakan umaapaw sa bawat isa amin. Tanggapin niyo ang biyaya, pagpapala na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless po. God bless.